Okay, hello sa inyo ulit. So, meron tayo ngayong repair case. Ito ay galing kay Sir Lester. Ayan, sabi niya may papagawa siya na laptop. Yun ay ito nga, itong video natin galing na napanood niya sa YouTube, yung Huawei na D15, yung ayaw mag-display. So, eto nga, yan, galing to ng Zamboanga del Sur sa Ramon Magsaysay. Ito yung check natin kung kaya pa natin na ma-repair, no? So, i-pass forward na lang natin para sa pagbubukas din na check natin, ano. So, napansin ko sa laptop na to, nag-on siya, wala lang display. So, kaya ginamit natin yung Type-C meter. Ayun o, meron siyang 20 volts, 2 amps. Ibig sabihin, buhay na yung laptop, kaya lang walang display. So, ito yung issue niya. So, hindi siya no power, kundi no display. Doon sa recent video natin, ang naging issue ay ni-reflow lang natin yung memory. Kasi sobrang init ng unit na to. Yung mga unang design ng Huawei ay malambot yung RAM niya, no? Mabilis uminit. Kaya pag lumambot ang solder balls ay nagwawala ng display. So, baka ganito rin yung case nito. Napansin ko sa laptop na to, parang iba na yung screw niya. Lagpas na siya dun sa kaha. Ibig sabihin, nabuksan na rin to, ano? Kaya expect natin na meron nang nag-check nito. Iba na rin kasi yung itsura ng screw niya. Ang screw ng Huawei ay pentaloop, parang MacBook na style. Pero sa kanya ay Phillips na, no? Plus na yung mga nakakabit. Tas missing na yung iba. Kaya open natin. So ito nga, napansin natin na wala na yung plastic cover. Yung original kasi nito, yung board niya ay may takip pa na kulay itim. So dito wala na siya. Kaya ipapass forward na lang natin yung pag disassemble nito, no? Ito na nga, nung nakuha natin yung board, kaya pansin nyo, wala na rin yung plastic cover niya or yung color black na cover dun sa ilalim ng palm rest. Yan. Meron dapat yan cover, parang madikit din, ano. So, kaya alam natin na may nagalaw na dito or may una nang nag-check nito. At yung una kong suspect dito, itong memory ay ni-reflow na. Kasi iba na yung itsura niya. Ayan, marami na siyang discoloration, ano. So
check din natin yung palibot ng board, baka naman merong obvious na reason kung bakit hindi nag-display yung unit. So check muna natin. Sa case na to, wala naman tayong nakita na mga kakaiba na obvious na sira. Sa kabilang side, ganun din. Kaya tanggalin din natin yung heatsink. Ang gagawin natin, i-check natin kung yung processor ba ay ni-reflow or marami ng sabaw. Kapag marami ng sabaw, medyo mahirap nang gawin. Dito sa makikita nyo, malinis naman siya, no? Wala siyang flux na nakalagay, kaya mataas pa yung chance na pwede pa natin itong magawa. So observe natin, wala rin namang kakaiba na nagalaw sa kanya. Possible yung RAM lang talaga sa likod yung itong ni-reflow. Ayan, no? Iba na yung itsura niya. Malalaman natin kung na-reflow na to pag hinat air mo na. Meron dyan kakatas or kakatas yung flux, lalabas at lalabas yun, ano? So kung titingnan natin, i-on ko lang yung camera view natin. Yan. Pag yan na initan, ayun, no? Okay, napansin nyo, may lumalabas na flux sa gilid. Yan. So check natin yung iba. Ayun, meron din nito. Yung possible lang lahat ng memory bank ay ni-reflow din, ano. Ganun din muna yung itatry natin. Baka lang hindi gaanong napa-reflow or nainitan lang. So ang gagawin natin, kung kayang mapaalog kahit konti, pwede naman, ano. Pero dito kasi may nakikita akong parang lumalabas na mga solder ball sa ilalim. Kaya ang worry ko, baka nasobrahan na to eh. So sana buo pa. Reflow lang natin to. Try lang muna natin. Medyo hindi natin sinagad yung init kasi nga baka pumutok na or baka lalo natin masira. Try lang muna natin kung magdi-display kasi base naman sa nakita natin na-reflow na siya tapos hindi nagawa, tapos saka sa atin ipapagawa. So yun yung iniisip ko dito kasi ang dami na rin yung nawawalang screw tsaka yung mga original na mga takip hindi na naibalik, ano. So pag nagtatry kasi ako nito, tinatanggal ko muna itong mga palm rest, screen lang tsaka board ang magkapatong para hindi gaanong mabigat pag tinetesting. Kaya ganun yung discarte ko, ano. Yung screen lang nakapatong siya dun sa yung board nakapatong sa screen para less na rin yung shortage na mangyari. Baka mag-short yung board. Para dito maiwasan natin yun. Pero kanya-kanyang diskarte yan. Ganito lang talaga akong mag-try. So itatry natin ngayon gamit yung Type-C ulit. So kung napansin nyo, ayun, no,
Parang same lang siya. Ganun pa rin yung voltage niya, 20 amps, 20 volts at 2 amps. Nainit din yung proxy. Ibig sabihin, buhay yung unit. Talagang ayaw lang mag-display. So, kapag ganito, meron pa tayong isang option. Itatry na natin i-flash yung BIOS niya. Kasi na-reflow na yung RAM, tatry naman natin yung BIOS niya. Baka naman corrupted yung BIOS, kaya ayaw mag-display, no? Malaki rin yung chance na yun. Yung BIOS niya, yung kanina, itong WinBand na 64 ibig sabihin 8 MB yung BIOS chip na to, no? So tatry natin tong i-reflash. So kapag medyo matigas yan, nilalagyan ko ng solder paste na mabilis matunaw, yung mga 183 yan na degree, para kahit mahaluan mo yung original, lalambot na siya, hindi na ganun kahirap tanggalin. Tapos ilalagay mo siya doon sa ilalim na yung thermal pad niya, yung ground. Pag natanggal mo na, para pagbabalik mabilis lang din siyang ipatong, hindi ka na mahihirapan o hindi na sobrang init ang kailangan mo. So pansin nyo dito, masyado siyang matigas, ano. Hindi ko naman sinasagad, baka kasi yung board ay warp, yung bumaluktot. Pag sobrang init naman kasi yung board, magbabaluktot. Iniiwasan natin yun, tsaka baka lumobo, ano. Ayan, so ito yung tanggal na. Lalagyan ko pa yan ng low solder na LED para pagbabalik ko mabilis siyang lumapat at hindi ganun kainit, hindi ganun katagal. Okay, so ngayon pa-flash natin yung BIOS chip niya. Iba-backup muna natin. So ito yung programmer ko. So yung mga nagtatanong, ang pangalan ng programmer ko ay Bert Yanov, ano. Sa Russia ko siya nabili. Hanapin nyo na lang sa Google, doon nyo yun makikita. So dito ipapass forward ko na lang sa pagre-read ng chip, ano. Okay, ito yung mahalaga, i-save nyo lagi every BIOS chip, no. I-save nyo lagi yung backup. Lagi tayong magse-save niyan. Ang gagawin nyo, either 2 o 3 beses nyo siyang i-read at i-save, para kung ano man mangyari, pwede nyo ibalik sa dati yung laman niya. Kaya ang ginagawa ko dyan, read, save, read, save, tapos i-write. So yung firmware natin, i-upload ko na lang sa description, kung yung mga walang kopya, no. Okay. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, pag hindi siya low melt solder yung ipinalit nyo, ang tagal bago siya dumikit. So ngayon nakita nyo, lapat na agad siya, malambot na yun sa gilid. Ang gagawin ko lang dito, lalagyan ko ng flux, tapos ipe-press down ko lang siya para lumabas yung sobra excess na solder. Ayan. Pag diniinan nyo kasi yan, lalabas yun. Tapos, yan, pwede nyo nang lalapat na ng maganda yung mga
paa niya sa gilid, yung 8 pins niya. Tapos tanggalin lang yung mga sobra na yon. Nagre-retouch ako dito kasi minsan akala nyo nakadikit na yung gilid pero hindi pa. Kaya ayan, ganun ginagawa ko. Pag ang itsura niya ay mga bilog na yung dulo, hindi flat, yun, sure na tayo na nakalapat na siya. No? So yan, itatry na natin. Sana mag-success. Pero dahil nga na-upload natin to, may chance na nabuhay talaga siya. Ano. Kabit natin yung charger. Itong Type-C yan, mapapansin nyo, medyo malabo lang pero 20 volts, tapos nagpa-power cycle siya. Pansin nyo, nagsi 0, 1, 0, 1, ibig sabihin nagpa-power cycle. At ayun nga, nag-display na siya. So ang problema, possible corrupted lang yung BIOS. Kahit na reflow na yung RAM, kung sira naman yung BIOS niya, no, wala rin mangyayari. Pero ito, success yung flashing natin. I-fast forward na lang natin, ano. So BIOS lang ang problema, fast forward na natin ang pagbabalik. Tapos subukan natin kasama yung kanyang hard drive. After natin ma-assemble, so ito, tatry na natin. Nakabit na natin yung board. Okay, may display na. Hindi ko pala nakabit yung SSD. So ikabit muna natin. Tapos yung charger, ano. So power on. Ayun, lumabas na yung logo. Ayun. So good sa inyo, pag umiikot, ibig sabihin meron ng OS. At maglo-load na yung kanyang Windows operating system, no? Okay, so success tayo dito. At yung bin file ng ginamit natin, i-upload ko na lang dito sa description, ano. Doon nyo na lang i-download. So kung nakatulong sa inyo yung video na to, please like and subscribe para updated kayo sa mga susunod na videos natin, ano. At saka para ganahan tayo mag-upload. Okay, thank you ulit sa inyo at bye bye.